Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para maging updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, naka-discount. Ayan, discounted po ang ating private reading. Message nyo lang ako guys. And also, ayan guys, please subscribe na rin po sa akin pong pangalawang channel. Ayan, lalagay ko na lang po sa screen. So, ayan. Maraming salamat po. Okay, so tignan natin. Kanina ba itong love reading? Kanina ba itong love reading, spirit guide? Eight of Wands. So, ayan na naman tayo sa no contact. Pero nandun sa point na hirap, no? Iniisto ka ng person mo. Kung sa tingin mo is wala na siyang pakailam, no? Ang nakikita ko dito guys, iniisto ka ng person mo. May distance, yan, yes. Parang nagkakaroon ng distansya sa connection yung dalawa ngayon. And isa pa rito, parang puro travel yung ginagawa ng person mo. Siguro yun din yung way niya para makaget over or mag-move on, no? Kasi parang nasasaktan pa rin yung person mo, no? Lalo na kung no contact kayo. Yan yung pinapakita dyan. So, kung wala kayong pag-uusap guys, at kung sa tingin mo nahihirapan ka ngayon sa kalagayan nyo, yes, nahihirapan din yung person mo. Okay, hindi niya lang din siguro talaga maamin sa inyo ngayon. Kasi tignan mo, 10 of Wands. Ang daming burden. Okay, isa pa rito guys, parang hindi niya maamin sa pamilya niya kung ano talaga yung sitwasyon niya, ano yung problema niya. Yung iba rito guys, siguro may mga LGBTQ+, may mga late bloomer, pwedeng hindi niyo maamin sa family niyo. Or pwede yung person mo yon or ikaw hindi maamin kung ano talaga yung totoong na-feel niya para sa sarili niya. Okay? So, ayan, may ano dito guys, communication, movement, travel, new speed, sweetness. So, may communication pero pinipigil ng person mo. Naiipon lahat yun, no? Okay, naiipon yung mga gusto niya sabihin sa inyo ngayon. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron po tayong Ace of Pentacles, new job, new financial opportunity. Okay, so ayan, wealth. So alam nyo guys, hindi nyo nakakita or nagkakaroon ka ng ano, parang, minsan dumarating ka sa point na parang ang ungrateful, no? Hindi mo kasi nakikita kung ano yung mga magagandang bagay na meron kayo or magagandang bagay na nangyayari sa buhay nyo ngayon. Okay, kasi hindi naman yun yung in-expect mo siguro talaga or hindi yun yung gusto mo pero yun yung nangyayari. Okay, siguro kailangan i-appreciate mo yung ibang bagay na dumarating sa inyo na parang libutin mo or mag-explore ka na meron palang blessing na dumarating sa inyo, pwede kasing hindi mo nakikita. Okay? Parang sa sa sitwasyon mo ngayon, pwedeng hindi mo na-appreciate yung isang taong nagkakagusto sa inyo or nagmamahal sa inyo kasi ibang tao yung ina-expect mo. Okay? Ibang tao yung hinahanap mo. Ayan. Diba? So, tignan pa natin. Kanina itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong 7 of Pentacles, growth, waiting, discipline, harvest, and hard labor. Oh, okay. So, kasi guys, ito relasyon nyo na to, nagsimula siya sa conflict. Ang daming hadlang, ang daming masakit, no? May mga bagay na parang, ang hirap para sa part mo natanggapin or pwedeng sa person mo.
nakikita ko guys na medyo nagiging palaisipan din sa inyo kung ano ba etong relasyon nyo, kung may mga malalalim ba dito or kung lalalim ba tong relasyon na to. Kasi tignan nyo, conflict eh. Okay? Parang kahit anong gawin, hindi siya nag-work. Parang kahit anong gawin, hindi siya guys nagmamature. Parang kahit anong gawin nyo guys, itong relasyon na to, hindi siya nag-i-improve. Okay? So, walang progress. Yun yung malinaw na pinapakita. Siguro dahil wala naman talagang kayang gawin yung person mo para sa inyo. Hindi kanya kayang panindigan. Okay? So, yun nga yung pinapakita sa akin, guys. Ngayon, nahihirapan siya. No contact kayo ngayon. Nahihirapan siya na ang liit-liit din ang tingin mo sa kanya. Then, parang ang liit din ang tingin niya sa sarili niya. So, kung nakikita mo siya na someone na useless sa buhay mo or parang wala namang nangyayari, parang puro pangako lang, puro ganito. Pwede kasi yun lang yung kaya niyang gawin eh. Mangako. Okay? Para magstay ka. Okay? Kumbaga parang sugal para sa kanya yun eh. Papangakuan ka na lang niya, then gagawin naman niya yung lahat para makuha yun, no? Or mangyari yung mga pinangako niya sa inyo. Pero siguro kasi dumarating sa point na kahit anong gawin niya, hindi eh. Wala talaga nangyayari. Okay? Kasi sa ngayon guys, wala siyang kayang gawin eh. Yun lang yung kaya niyang gawin sa inyo. So, yes. Ngayon, pwedeng medyo nalulungkot ka, nasasaktan ka, kasi nandun na kayo sa point na, or nandun ka sa point na hindi mo alam kung mag-aantay ka pa ba sa kanya or let go mo na lang. Okay? So, gusto mo na rin makalaya eh. Okay, sige, tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 10 of Wands. Oppression, burden, okay, hard work, responsibilities, duty. So, hindi to parang katulad mo eh. Pwedeng blessed ka sa lahat ng bagay. Okay, so sobrang blessed mo nga eh, hindi mo na nga nakikitang blessed ka pala talaga. So, parang hindi mo na alam kung ano talaga yung salitang masaya. Okay, nandun sa point na yung person mo mas mabigat yung pinagdadaanan niya. Okay? Kasi kung ikaw na-disappoint ka, kasi pwedeng ang tagal-tagal nyo na pero wala pa rin siya kayang patunayan sa inyo. Kung na-disappoint ka, mas na-disappoint siya kasi wala siyang magawa, no? So masabi mo na, dapat di ka nalang nangako. Pero wala eh. Kagaya ng sabi ko, yun lang kasi yung kaya niyang gawin. Okay? And again, ginawa naman niya ang lahat, pero kulang. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. So, misunderstanding lang to guys. No? Pwedeng, kanina lang pala kayo nag-away. O pwedeng kahapon. Okay? Hindi to guys matagal. Hindi ko siya nakikitang matagal na yung hiwalayan. Pwedeng nagkaroon lang kayo ng tampuhan kasi nahihirapan ka na doon sa sitwasyon mo. Parang puro paghihirap na lang, puro sacrifice na lang, puro pag-unawa na lang. Pero parang walang nangyayari. Pero na-appreciate mo rin siguro siya sa ibang bagay na parang nandun sa point na ginagawa naman niya yung lahat. Oo. Pero mas nakikita mo din kasi kung ano yung mga maling ginagawa niya. So, nagbabalance ka rito. Tignan natin, meron tayong, okay, 7 of Swords, Depth, Tilt, Cunning, Rip Off, Dishonest. So, dumarating ka sa point na yun. Kagaya nga sabi ko, di ba tingin mo sa kanya isinungaling kasi yung mga pinangako niya, hindi naman niya tinutupad. So, ayan na nga, tingin mo sa kanya someone na hindi naging honest doon sa relasyon. Okay? Parang feeling mo pinaasa, pinaikot, ikot. Okay, so ayan guys, malakas po ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgo, and Aquarius, Gemini, Libra. Okay? Tignan pa natin, kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong free yourself. Palayain mo na yung sarili mo.
Okay? So, maraming factor yan, guys. Palayain mo yung sarili mo din sa taong to or palayain mo na yung sarili mo dun sa mga past issue nyo. Okay? Kung sa tingin nyo, guys, willing naman yung person mo na i-workout yung relasyon nyo, pero hindi ka makalaya doon sa sitwasyon like nakikita mo siya na someone na mahal mo siya pero nakikita mo rin kung ano yung mga conflict, no? Especially kung yung person na yan marami siyang responsibility, pwedeng minuunang pamilya, pwede naman guys na ibang lahi, maraming factor nga kagaya ng sabi ko. So kailangan mo nang palayain yung sarili mo. May mga bagay na kailangan mong tanggapin kung mahal mo talaga tong taong to. Ngayon kung hindi mo kayang tanggapin, palayain mo. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Okay? Titignan pa natin guys, kanina ba itong love reading? Okay, free yourself. Parang nandun yung mga pagdududa eh. Hindi mo na maialis talaga sa sarili mo yon. Parang di ka naniniwala sa taong to. Ganon. Meron tayong stay optimistic about your love life. So, think positive lang daw dito sa relasyon na to. Kasi, the more na nag-iisip ka ng negativity, dito sa relasyon na to at kung iisipin mong maghihiwalay kayo, maghihiwalay at maghihiwalay talaga kayo. Bakit? Namamanifest mo eh. Yun na yung umiikot sa isip mo at mangyayari yun. Pero kung iisipin mo na hindi, okay, na siya na talaga yung someone na gusto mo, hindi mangyayari yan kasi yun yung namamanifest mong energy. Okay, so ayan, kung magiging think positive ka dito sa relasyon na to at kung ilalat go mo yung mga past issue, bibigyan mo siya ng chance, bakit hindi? Pero kung kagaya na sabi ko, kung nahihirapan ka na at hindi mo na kayang tanggapin, sobra ka na nasasaktan, let go mo na. Okay? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Lakas ng aris dito guys Ayan. Meron tayong pay attention to the red flag. The signs are cautioning you. Diba? Mas lalo kang parang unti-unti kang nahihirapan huminga sa sitwasyon niya ng person mo. Ayan, nakikita mo na ang dami ng red flag. So, kung ano man yung mga past issue nyo, pwedeng nandun sa point na hirap ka na magtiwala sa taong yan. Okay? Siguro, nandun ka na sa point na parang piling mo kalaban mo lahat. Sa'yo kasi walang conflict eh. Okay? So, nakikita mo siya na someone na, but ako, kaya ko nang mag-sacrifice, parang ganyan. Tapos, siya nakikita mo na parang wala siyang kayang gawin, wala siyang sinasacrifice. Hindi mo nakikita na meron siyang kayang gawin para sa relasyon nyo. So, yun yung mga nagiging disappointment mo rin and healing family issue. Parang feeling mo kalaban mo yung pamilya niya eh. Ayan o. Your love life benefits as you forgive your parents. So, isa pa rito guys, pwedeng may problema ka sa pamilya mo, sa mga magulang mo. Okay, isa na rito guys yung estado sa buhay. Baka kasi guys, hindi mo kayang bumuo ng sarili mong buhay or pamilya or ni relasyon nga, no? Ni love life nga, hindi mo kaya. Kasi nga, yung sitwasyon mo, yung estado mo sa buhay, yung pamilya mo, nakadepende sila sa inyo guys. Tingnan pa natin, meron tayong love yourself first. Okay, mahal mo muna yung sarili mo. Parang baka ito na yung time. Diba? Huwag mo na isipin yung pamilya mo. Though nandun na tayo sa point na meron kang responsibilidad sa pamilya mo. Pero hanggang kailan? Diba? Habang binubuo mo yung ibang tao, napapabayaan mo yung sarili mo, hindi ka nakakabuo ng sarili mong pamilya. Wala kang sariling love life. Kasi inuuna mo yung ibang tao. Okay? Yung responsibilidad mo sa iba. Kung may pamilya ka naman guys, pwedeng napapabayaan mo yung pamilya mo kasi inuuna mo yung kapakanan ng mga kapatid mo, ng mga magulang mo, na hanggang ngayon guys, sinashoulder mo. Okay? So, baka ito na yung time para maging selfish. Wala namang masama dun guys. Minsan nakakabuti rin ng pagiging selfish. Diba? Lalo na kung alam niyo naman sa sarili niyo na ginawa niyo na yung lahat. Tignan pa natin. Ayan. Focus ka na sa love life mo. Muna yung pagkait sa sarili mo yan. Yan, may nag-flip. Wedding. Diba? Mataas pa yung chance sa panindigan ka ng person mo eh. No? May nakikita akong kasalan dito eh. Okay. So, titignan pa natin guys. Ano yung magiging message, no? Message ni person. Kung natin to.
Okay, mamaya pa pala to. Doon muna tayo sa energy pala muna ng person mo. Kala ko nandun na tayo sa energy. Na-carried away. So, titignan natin guys, energy muna ng person mo. Then, check natin yung message niya sa inyo. Okay. Nararamdaman sa'yo ng person mo. Meron tayong Knight of Swords. Meron siyang kinagagalit sa inyo. Meron siyang kinakasama ng loob sa inyo. Oo, yan o. Communication, haste, truth, teller, debate. Hindi siya magpapatalo. Hindi ka rin magpapatalo. Kasi parehas kayong may punto. Okay? So, okay, may ibang nagkakagusto. Okay, so may nakikita ko rito guys, romance. May bago eh. May bagong pumapasok sa buhay mo. Or pwedeng may iba kang taong iniisip bukod dito sa person mo. Or pwedeng, ito yung ideal person mo, no? Parang, ito yung gusto mong tao, pero hindi na punta sa inyo. Parang hindi naman, hindi naman siya yung pinagdadasal mo, pero bakit ito yung binigay sa inyo? So, parang kailangan mo na lang panindigan kasi no choice ka. Okay, lalo na kung may mga anak kayo. Okay, ayan o. Yung iba sa inyo guys, parang gusto nyo bumalik dun sa kabataan nyo. Gusto nyo bumalik sa nakaraan at gusto nyo i-enjoy, ayusin. Parang matured ka na. Okay? Parang yung iba sa inyo, late na kayo, no? Na nag-matured. Okay? So, hayan. Meron kayo nagagalit sa inyo yung person mo. Communication. Every time na nag-uusap kayo, nagtatalo kayo. Parang di na kayo nag-usap ng maayos. Okay, nararamdaman niya meron tayong Four of Swords. Pero kahit ganun, guys, kahit medyo defensive tong person mo, nasasaktan din to. Okay, nasasaktan siya kasi parang feeling niya lagi na lang siyang mali. Okay, nakita mo bang tama tong person mo? Nakita mo ba yung mga tamang ginawa niya? Kasi parang feeling niya lahat na lang mali eh. Okay, Four of Swords, so tignan mo rest. Recovery, meditation, planning, healing, retreat. Pagod na siya. Hinihin niya yung sarili niya ngayon. So, broken-hearted si person. Kaya medyo dumidistansya siya, guys. Kasi parang feeling niya, sa kang dragon, no, bubugahan mo siya ng apoy. Galit ka ba kay person? Sige, tingnan natin. Nararamdaman niya. Nine of Pentacles. So, isa kang... Si Nine of Pentacles kasi, guys, parang ano to eh. Ano ba? Diwata. Ganun kanya nakikita. Kung lalaki ka, guys, masyado kang sinasamba ng partner mo. Pero kung babae ka, ayan, diwata ka sa paningin ng person mo. Parang kahit hindi naman ganun ka-perfect yung pamumuhay mo, pero para sa kanya, perfecto kang tao. Okay? So, yan po si Nine of Pentacles kasi stability to eh. Nakikita niya yung security sa feeling mo. Okay, ikaw yung tipo ng tao na sobrang kontento kahit papano. Kontento siguro, hindi ka humihiling ng kahit na ano dun sa partner mo. Hindi ka nagde-demand ng kahit na ano. Kasi stability, meron ka na nun eh. Hindi mo na kailangan i-demand sa kanya kasi kaya mo lang i-provide sa sarili mo yan. Okay, nararamdaman ni person. So, in case malakas po yung air sign, Aquarius, Gemini, Libra, and Capricorn, Taurus, and Virgo. Tingnan pa natin. Meron tayong Six of Wands, Victory, Triumph, Leadership, Advancement, and Achievement. Yan. Six of Wands. Ang dami nagkakagusto dito sa person mo ha. Isipin mo lang yon. Okay? Di ko naman sinasabing manghinayang ka. Pero kasi guys, ito ha, madaming admirer to. Six of Wands na to eh. Okay? Pero siguro, ano to, malakas yung sex appeal niya. Pero kahit na marami nagkakagusto sa kanya, ikaw yung pinipili niya. Tignan pa natin, meron tayong Three of Wands, inaantay ka niya. Naantay ka niya. Parang inaantay niya na magkaroon ka ng realization. Hindi, ayaw kanyang kontakin. Pinipigilan niya yung sarili niya kasi gusto niya ikaw yung kumontak sa kanya. Ikaw yung manuyo sa kanya. Okay? Kasi yan, may pag-aantay. Nakatalikod siya. Pero hindi to lalayo. Hindi ka na to lalayuan. Ano lang. Magpapaano lang. Tawag dito, magpapamiss lang to. Or ano ba. Nagtatampo lang to. Yan nyo yan. Okay, tignan pa natin.
Meron tayong King of Wands, passion, fairy, creativity, courage, power, leadership. Ano ka kasi? Mataas ka kasi. Oo, piling niya ina-under mo siya. Ayan o. Parang kahit anong gawin niyang pag-control sa inyo, hindi ka niya kayang kontrolin. Hindi ka naman daw makikinig. So, titignan pa natin, guys. Meron tayong the world. Nakikita niya parang seryoso ka na eh. Parang gusto mo na mag-move on. Kasi, ini-stock ka niya. Ang dami mong ginagawang activity. Parang naglilibang ka pa, mukhang masaya ka pa habang siya lugmok. Okay, meron tayong 3 of Cups ay may mga nagpa-party-party pa rito. So, more on celebration siguro yung pinapost niyo sa social media. Okay, nakikita ka niya na parang ang saya-saya mo. Yung sabi dito, oh. Celebration, friendship, support, fun, joy, achievement. Di ba lagi mo kasama yung mga friends mo, nag-enjoy kayo, masaya ka. Habang yung person mo lugmok. Four of Swords. Depressed to guys eh. Okay? Okay, what else? Meron tayong Four of Pentacles. Di kanya kayang i-give up. Tignan mo naman yung pagkayakap niya sa coins. Ikaw yan no? Di kanya kayang i-give up. So, may mga bagay na parang pinangahawakan si person. Okay? Pero ikaw kasi parang nadidisappoint ka eh. Gusto mo lang naman is panindigan ka, ipaglaban ka, pero hindi mo kasi nakikita eh. Parang kaya kanya ipaglaban sa pamilya niya. O baka hindi ka pa pinapakilala sa parents niya, no? Kaya, ganitong nalulungkot ka rin. Meron tayong Emperor. Kaya nagiging matigas ka dito eh. Pero si person kasi guys, nakikipagmatigasan din. So, paano kayo magkakasundo niyan? Kung parehas kayo Emperor. So, ayan guys. Malakas po ang Aries. Emperor Aries to. And, okay, more on fire sign pala to, no? Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay, tignan pa natin guys. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Meron tayong unblock me. I miss you and I want to connect. Please unblock me, literally or energetically. So we can speak. I have a lot to say. So, blinak mo si person. Ayan. Pwede gagamit ito ng ibang social media or ita-text ka niya or kung saan ano mang social media yung gagamitin niya para makontak ka. So, blinak mo na sa lahat. Okay? Hindi niya alam kung paano kakakausapin kasi blinak mo daw siya eh. Ayan, let the past go. Minsan tinotopa ka, no? May mga bagay na naalala mo kahit minsan walang paano ba? Wala sa lugar. Minsan naglalambingan kayo tapos bigla kang totopakin. Parang ganun, bigla mo maalala yung nakaraan. Yung mga kasalanan niya 10 years ago. You know, kasi sabi niya dito, can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our past hold us back from our future. Diba? So, nung nagtagpo pala kayo guys, parehas kayong broke. Okay, ang daming nangyari and ang daming issue. Hindi rin naman naging perfect to relationship na to. So, ayan. Diba? Grabe. Tignan natin, meron tayong you feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. So, ikaw ang kanyang tahanan. Ikaw yung kanyang, safe zone, charging station. Ayan. Kaya naiiyak siya, no? Naiyak siya ngayon. I know. When I think about you, I cry. Okay? Masaya siya every time na naalala ka niya. Pero, naiiyak din kasi yun nangyari sa inyo is nag-end na. Tapos, blinak mo pa. So, kumusta na? Double kill na si person. Meron tayong still listening. Oh, nako. Gusto kanyang pakinggan ngayon. Parang, sige, sabihin mo na lahat ng gusto mo sabihin sa kanya. I-unblock mo lang siya, kausapin mo lang siya. Gusto kanyang kausapin ngayon. And, kagaya na sabi ko kanina, guys,
Diyosa yung tingin sa inyo ng person mo. Tignan pa natin, meron tayong it's simple, really. How do I feel I want you as forever? So, ikaw din nakikita niyang someone na makakasama niya habang buhay. Okay? You're so smart. So, ayan. Nakikita ka niya na someone na matalino eh. Your intellect really turns me on. You're so smart and I really enjoy our conversation. Tignan pa natin guys yung message ni person. Okay? Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Meron tayong I will wait for a sign from you. Diba ikaw lang inaantay niya? Ito nga nag-aantay si Three of Wands. Ikaw lang yung inaantay niya ngayon. Kasi di ka naman niya makakausap eh. Paano siya mag-e-effort? Blinak mo nga. Diba? Blinak mo na sa lahat. So, ikaw naman natopakin, nag-aantay ka na mag-effort yung person mo. So, isipin mo nga paano mag-e-effort, blinak mo. Tignan pa natin. Meron tayong, I hope that you can forgive me one day. Ano kaya kasalanan ni person? Ang sabi niya dito, I hope that you can forgive me one day. Ang laki ng kasalanan nito siguro sa inyo. Tapos gigil na gigil ka. Tapos siya galit na galit din. Mag-usap na kaya kayo guys. Baka kailangan nyo na yan. Okay? Laruhin nyo or at least magkaroon kayo ng closure. Kaso nga lang baka hindi pa siya advisable ngayon. Baka sa halip na closure is lumala lang yung alitan nyo, no? Lalo na kayo mag-away. Siguro, cool down muna kayo parehas. So, message niya sa inyo, I'm grateful for the spiritual lesson. Dami niya natutunan para sa inyo, guys. So, tignan pa natin. Meron tayong I lost myself for a little while. Ito pa. Message niya. Anong gusto niya sabihin sa inyo ngayon? Katay ng dalawa dito. We were always meant to meet. It was written in the star. Makata si person. Meron tayong I don't want to wait any longer. Please be mine. Ako may pagmamakaawang gagawin yung person mo, guys. Okay, will you help me? Hirap na to. Okay, kausapin niyo na, guys. Baka di niya kayanin yan. Titignan natin sa energy niyo. Okay. Okay. Katayin ng 3 cards. Overall energy sa side mo. Nararamdaman mo kay person. Parang feeling mo di kanya nauunawaan. And ikaw kasi stability talaga yung gusto mo eh. Pero hindi mo kasi makuha sa kanya. Or siguro di-disappoint ka kasi pera kasi yung inisip mo. Or hindi naman yung parang nagiging mukhang pera, no? Pero ito kasi yung si Two of Pentacles, guys. Nagbabalance to pagdating sa emosyon. So, na doon ka sa point na nagbabalance ka ngayon pagdating sa emosyon mo sa taong to. Okay, na sa point na hindi ka makalayo ng tuluyan kasi lagi mo siyang iniisip. Daming tumatakbo sa isip mo. Tingnan pa natin. Meron tayong unclear. Di ba naguguluhan ka ngayon? I don't know how I feel about this connection anymore. Na-stress ka na pala dito sa relasyon na to. Meron tayong spoiling you. I want to give you the good life. I want to spoil you with gifts and trips, everything you could ever need or want. You deserve nothing else. So, I think yung iba sa inyo, guys, sobrang binigay mo lahat sa taong to. Inispoil mo to. Okay? Ikaw yung naging ano ba? Ikaw yung, ayaw mo magpalibre siguro kay person, baka ikaw yung laging nagbibigay. So, yan, na-spoiled mo siya. Depende kasi sa trato eh. Ngayon, mag-expect ka ng bigay sa person mo. Dapat kasi una pa lang, sinet mo na sa isip mo na dapat may give and take kayo. Okay, baka kasi pinatagal mo pa. Ayan sinasabi dyan, in-spoiled mo. Tignan natin, meron tayong I'm leaving. So, diba, saka ka nag-decide na umalis. Okay. So, ang hirap kasi yung energy mo napaka-independent. Kaya mong panindigan yung sasabihin mo. Pero sabi rito,
attached to my ex. I'm attracted to my ex emotionally, physically, and or spiritually. I need time and space to break this connection. So hanggang ngayon guys, hindi mo maikaila, attracted ka kay person. Sa ex mo. So yung malakas yung earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo, Aries, Leo, Sagittarius sa side mo. Meron tayong air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So tignan natin in the near future, ano mangyayari? In the near future, ano po mangyayari? Meron tayong Six of Pentacles. Ayan kasi okay, hindi naman parang naging kontrabida ka sa pamilya nila, no? Pero kasi guys, mas inuuna ng person mo yung pamilya niya eh. Okay. Meron tayong Queen of Wands. Naguguluhan ka tuloy. Sabi ko nga sa inyo guys, pag-usapan nyo. Okay. Ayan. Comment lang din kayo dyan guys sa baba para may sama ko sa aking manifestation. Meron tayong King of Swords. Kaya nagagalit yung person mo. Medyo ano siya eh. Siguro malaki yung age gap nyo. Advice. Love advice. Ayan, malakas ang earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Fire, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Okay, advice. Meron tayong temptation. Naku, ano to? Sabi dito guys, think carefully about this situation. About the situation. So, pag-isipan mo daw muna mabuti itong connection nyo ng person mo. Kung medyo doubt ka talaga, siguro, mas magandang i-let go mo na. Okay? Pag-isipan mo mabuti. Baka yung iba sa inyo dumadanas lang kayo ng karmic. Diba? Parang kailangan nyo lang guys na pagdaanan to para mas tumatag tong relasyon na to. Meron tayong marriage. Ayan kanina pa ito lumalabas. Mataas yung chance na magkaroon talaga ng marriage dito. Makikasal ka kay person. Okay, tingnan natin. Meron tayong surprise. Ayan. So, hindi ka niya makontak, baka puntahan ka sa inyo, guys. Good luck. Okay, so ayan, guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.